Paano nga ba gumawa ng automatic interpolation dito sa Microsoft Excel? Yung parang ganito, mag-i-input lang ako ng anong gusto kong interpolate. Automatically na siya i-interpolate lahat, pang maramihan. Tara gawin natin sa Microsoft Excel. Ganito lang po ang paggawa ng multiple interpolation dito sa Microsoft Excel. So una, gawa lang tayo ng data, no? So for example, hydrostatic table. Pwede din sounding table sa barko. Alright, so proceed tayo. Gawa lang tayo ng data. So ito po ang hydrostatic table for example. Yan. Pakita ko sa inyo, palitan ko. Yan. Ganun lang po. Sample lang po yan. Alright. Next, kailangan natin ng draft interval. So kailangan natin ang draft interval kung magawa tayo ng interpolation table. So ganito lang paggawa. I-erase muna natin to. Alright. So 1.05. So dito, gawa tayo ng formula na basic. Equals A5 plus C1 yung draft interval natin. Alright, so ito na po. So i-drag lang natin to pababa. Lagyan lang natin ng dollar sign para hindi magbago pag i-drag. Alright, so i-drag na natin to. Alright, so ganito na po. Ganyan ang makikita nyo. So baguhin natin 0.10. So ganito na po, automatically nagbabago dito pag binago natin dito sa draft interval. Balik natin sa dati. Iyon. So ganun lang po, dapat may draft interval tayo pag magawa tayo ng interpolation table dito sa Microsoft Excel. Alright, so proceed na tayo sa table sa baba. Alright, so dito po, ito ang interpolate natin. For example, dito naman sa taas, gawa tayo ng lookup. Anong i-lookup natin? Ito po, A109. And hanapin natin dito sa draft sa taas. Dito sa A5. Drag natin pababa hanggang A104. Alright, so ulitin lang natin yan. A5 to A104. Alright. So yun po, makikita nyo, automatic na siya. So dito naman, ang gawin natin ay ito po ang formula, tingnan nyo. A108 plus yung draft interval natin. So kailangan talaga may draft interval kasi kailangan pag magawa tayo ng interpolation. Alright, so ito na po. So mag-plus pa tayo ng 0.10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 1. So ganun ang formula dito sa baba. Alright. So ito na po, kung baguhin natin, gawin natin ng 5.97. Alright, wow. So automatically nagbabago siya. 1.13. So proceed tayo dito, unahin natin sa taas. So ang formula dito ay VLOOKUP. Ano yung nilolookup natin? Ito po, A108. A108. And hanapin natin dito sa buong table. Dito po. Magmula dito hanggang dito and drag pababa. Alright. So yun po ang formula. Tingnan nyo sa taas. And ang displacement ay dito sa 1 to column 2. So lagyan natin ng 2 dito. Comma and 2. Yan. Close parenthesis. So yun na po ang sagot. Okay. Dito at saka dito same lang. Lagyan muna natin ng dollar sign. Ilock natin. Kasi i-drag natin pagilid to eh. Yan po, dito, before and after sa letters. Alright, so dito nalagyan na natin ng dollar sign. So, i-drag na natin to. Pagilid. Dito po. Kahit anong kadami, automatically na siya. So, same sila kasi dito, column 2 nakalagay. Dito dapat 3, 4, 5. So, baguhin natin dito sa taas. 3. And dito ay 4. Dito ay 5. Alright. So, yun na po. So, dito, copy lang tayo. Ito sa may yellow sa baba. So, ang dito naman ay 110 naman dito, no? A110. Alright. So, yun na po. I-drag pa rin natin. Okay. Gawin na natin to. Gawin natin 3. And ito 4.
Dito, 5. Alright. So, yun na po. May sagot na siya. Gawin lang natin ang 3 decimal dito. Para di kayo malito. Alright. So, proceed na tayo dito sa interpolation. Dito po. Ang gawin natin ay equals 2 open parenthesis. And, manusin natin yung A108. A108 and 109. Tapos, close parenthesis. Times, open parenthesis. I-times natin yung B108 and B110. Ito po. B108 minus B110. Alright, so tingnan nyo sa taas para makita nyo yung formula. Alright, close parenthesis and divide tayo. Open parenthesis. Divide natin yung A110. A110 minus A108. Tapos, dalawang close parenthesis plus B108. Alright, so yun na po ang paggawa ng interpolation. So, i-drag lang natin dito. Ganun pa rin i-lock natin. Lagyan natin ng dollar sign dito banda. And dito banda. Dito po sa gitna, wala na. Alright, lagyan natin ng dollar sign before and after sa letter. Alright. Wow! Excellent! Alright, so ito na po. Tingnan nyo sa taas. Ito lang po ang nilagyan natin ng dollar sign. And dito din, nilagyan natin ng dollar sign. Dito wala po. Alright. So, i-drag na natin to para ma-automatic na siya. Okay. So, yun na po ang sagot. Gawin lang natin ng 3 decimal. Alright. So, ganito lang po ang paggawa ng automatic interpolation dito sa Microsoft Excel. Pangmaramihan na. Multiple interpolation. Alright, kahit anong ilagay natin dito, kusa na siyang nagbabago, no? 3.33. Wow! Alright, 5.97. Okay, so i-check natin kung tama ba ito dito at saka dito, yung yellow. Alright, so i-check natin dito ang 6 meters. Dito din. Same lang siya, walang pagkakaiba, di ba? 5.95. Alright, same lang siya. So, ganito lang po ang paggawa ng multiple interpolation dito sa Microsoft Excel. Alright, kung meron tayong ganitong program, mas mapabilis ang trabaho, no? Lalo na kung nasa barko tayo, kailangan pabilisan yung mga ginagawa natin. Lalo na kung mag-sounding tayo ng tubig, ballast water, fresh water, pati na din sa engine room, no? Yung mga fuel oil. Pati na kung mag-reading tayo ng draft, meron tayong i-interpolate, mas mapabilis ang trabaho kasi may program na tayo. So, gawa lang kayo ganito sa inyong computer, sa Microsoft Excel. Ipasa nyo sa cellphone nyo, makakuha na tayo agad ng corresponding value sa ating in-interpolate kung wala sa hydrostatic table or sa sounding table. Alright, sa hindi pa nakakaalam kung paano mag-calculate ng interpolation gamit ang calculator at saka by manual, ilalagay ko na lang po ang link dito sa baba sa description. Alright, so yun lang po. I hope nga meron kayong natutunan sa konti kong presentation. Laking tulong na din to lalo na sa mga seafarers. Kung nagustuhan yung ganitong video, please subscribe my YouTube channel, Alvin Voyage. That's all. Thank you. Have a good day. Please like, share, and subscribe for our latest update. Thank you.